Nagalit ang prince sa sinabi ng ating bida na pumila ang mga ito sa likod at tinawag pang mga ano. Nagmungkahi ang manager na kung maaari ay bumalik sa pila at kunin na lang nito ang pangalawang silid ng cloud boat. Habang nagpapakalma ang manager sa dalawang mahalagang tao ay naiisip niya na ang isa ay makapangyarihan at ang isa ay mayaman kaya dapat ay hindi niya ma-offend ang dalawang ito. Binyantaan ng prince ang ating bida na kung alam nito ang mangyayari kapag kinalaban ang prince kang family. Nagbuelta naman si Bai Yifan sa prince na kung alam din ba nito ang mangyayari kapag kinalaban siya. Sinabihan ng prince ang ating bida na huwag siya nitong sisisihin na hindi niya ito binalaan. Ang maging kalaban sila ay delikadong bagay, sinabihan pa ang ating bida na hindi nito alam kung kailan ito mamamatay. Ngumiti lang si Bai Yifan sa pagbabanta na iyon. Sabay matapang na sinabi ng ating bida sa prince na mahirap sabihin kung sino ang unang mamamatay. Napangitngit sa galit ang prince at naisip na saan nanggaling ang mahirap na ito para ilagay siya sa ganitong sitwasyon. Pinaalala ng manager sa dalawang nag-aaway na aalis na ang cloud boat maya-maya kaya bawal silang maantala. Kumalma na ang prince at minungkahi sa manager na ayusin ang pangalawang silid para sa kanila. Hindi naman sumang-ayonan ang kapatid nitong princess. Humingi ng tawad ang prince sa kanyang kapatid at bilang pag hindi ng tawad ay bibilhan na lang niya ito ng magagandang damit pag nakarating na sila sa Five Element City. Sinabi ng princess na tupadin nito ang kanyang pangako at tugon ng kuya nito ay gagawin niya ang kanyang sinabi. Natuwa ang manager dahil tapos na ang komosyon at napunta na ang pangalawang silid para sa prince. Maya-maya lang ay nagsalita ang ating bida sabay pinahinto ang manager dahil hindi pa siya pumapayag. Nagulat ang prince sa sinabi ni Bai Yifan. Pang-asar ng ating bida na ayaw niya ng may ingay na tao sa kabilang silid habang siya ay natutulog. Matapos ay inilabas ang napakaraming peraso ng ginto. Kulang na lang ay lumuwa ang mata ng manager sa pagkagulat sa mga kayamanan. Napatanong na lang ang prince sa gilid. Sinabi ni Bai Yifan sa manager na kukunin niya lahat ng silid ng cloud boat. Galit na sinigawan ng prince ang ating bida na kung ano sa tingin nito ang ginagawa nito. Tinuwanan lang ni Bai Yifan ang galit na prince at sinabing first come first serve sabay tanong sa prince na kung may problema ito. Masayang ibinigay ng manager sa ating bida ang lahat ng card para sa 10 silid sabay inutusan ng manager ang prince na bumalik sa pila. Masayang iniisip ng manager na kapag natapos na niya ang kanyang trabaho ay itatakas niya ang pera dahil sapat na iyon para mabuhay siya habang buhay. Tumalikod ang ating bida at masayang umalis habang ang dalawang royal ay galit sa ginawa sa kanila ng ating bida. Nagbanta ang prince kay Bai Yifan na maghintay lang. Habang naglalakad palayo si Bai Yifan ay nakakita siya ng mga taong wala pang card para sa mga silid ng cloud boat kaya ipinamigay niya ang mga ito ng libre. Masayang-masaya naman ang mga taong nagkaroon ng libreng silid sa mamahaling cloud boat. Galit na sinabi ng princess sa kanyang kapatid na ginawa silang kaiya-hiya ng ating bida. Tumugon ang prince na hindi na nito kailangan pang sabihin dahil alam niya. Sa isang banda sa cloud boat matapos makapaglayag ay naglalakad ang ating bida sa mga silid nito ngunit may nagsalita at pinahinto ang ating bida. Nagsalita ang matabang lalaki na may gusto lang siyang itanong sa ating bida. Tugon ni Bai Yifan na kung sino ito. Maya-maya pa ay makikita ang dalawa na nag-uusap sa isang pahingahan ng cloud boat at nag-iinuman pa. Nagsalita ang matabang lalaki habang kumakain ng mga karne na ayon dito na kahit anak ng hari anak ng general o kung anuman ang punto ay naantig ng ating bida ang puso niya. Itatanong sana ng ating bida ang pangalan ng matabang lalaki ay inunahaan na siya nito at nagpakilala ang mataba na siya si Liu Wei at nagmula siya sa merchant family ng Wu State. Tapos tinanong nito ang pangalan ng ating bida. Tugon ng ating bida na siya si Bai Yifan taga Yan State sabay naisip ni Bai Yifan na ang Wu State ay katabing estado ng Yan State ang military at kultura ay mas nakahihigit sa Yan State. Tumawa ng malakas ang matabang si Liu Wei sabay sabing itinadhana ang pagkikita nila at hindi ito natatakot sa mga makapangyarihan dahil nakita ng kanyang mga mata ang mga pangyayari. Nagustuhan ng mataba ang pagkita ng ating bida kaya gusto niya itong maging kaibigan. Salaysay ng mataba na gusto niyang kumuha ng entrance examination ng Holy Land of Five Elements. Mungkahi nito sa ating bida na kapag sina Wang Teng at Wang Meng ay naghigantay sa ating bida ay siya si Liu Wei at hindi pototikasan ang mga iyon.
Sinabi pa nito sa ating bida na pangangalagaan siya nito ngayong gabi kaya makakatulog ng maayos si Bai Yifan. Habang ang ating bida ay tahimik lang at iniisip na kailan naman niya sinabi na natatakot siya sa dalawa. Itinaas ni Liu Wei ang tasa at sinabing mag-inuman pa sila. Makalipas ang 1 oras na inuman ay makikitang lasing na ang dalawa at bagsak ang matabang si Liu Wei at ang ating bida ay pinipilit na manatiling gising. Maya-maya pa ay may tumamang malakas na kidlat sa sinasakyan nilang cloud boat. Sa lakas ng impact ay tumigil ang sinasakyan nila kaya tumilapon ang lasing na Liu Wei. Kahit na tumilapon at tinamaan ng mangkok sa ulo ay tulog lang ang mataba habang nakangiti pa. Tumayo ang ating bida at inisip kung ano ang nangyayari. Sa ibang banda ng cloud boat ay tumilapon ang ibang sakay at natarante dahil sa paparating pang thunderstorms. Ilang saglit pa ay tumama na nga ang kidlat sa barko kaya mas nagpanik ang lahat habang humihingi ng tulong at sumisigaw na ayaw pa nilang mamatay. Matapos makita ni Bai Yifan ay natawa pa ito at namangha sa kidlat. Tapos inilabas niya ang kanyang yunlei ring habang iniisip na ito na ang tamang panahon para gamitin ang singsing. Sa nakaraan habang naglalakbay si Bai Yifan ay masusi niyang pinag-aralan ang tungkol sa singsing. Nalaman niya na ang singsing ay isang offensive magic weapon na kayang mag-imbak ng kulog at kidlat habang nagkakaroon ng thunderstorm at kayang pakawalan para pumatay ng mga kalaban. Minalas siya dahil sa nakaraang 7 araw ng paglalakbay ay wala man lang siyang nakitang thunderstorm. Ginamit ni Bai Yifan ang pagkakataon para mag-imbak ng kulog at kidlat sa singsing kaya itinapat niya ito sa harapan at maya-maya pa ay nagsimula ng mag-absorb ng kidlat ang singsing. Nagtaka ang mga tao na kung ano ang nangyayari sa kanilang nakikita dahil ang kidlat ay nagtitipon sa iisang lugar. Sumigaw ang mga tao dahil ang kidlat ay nagtitipon sa sky room ng cloud boat. Takot ang lalaki habang mahigpit na nakakapit sa haligi tanong nito sa mga kasama na kung may protection skill sa sky room. Sa isang silid ay masaya lang na nakapost ang ating habang inaabsorb ng singsing niya ang mga kidlat. At nang matapos ang pag-absorb sa kidlat ay napasabi na lang siya sa sarili na marami na siyang alas na magagamit sa laban. Nang nag-aliwalas ang kalangitan ay masayang itinuro ng lalaki ang isang lugar sa ibaba. Isinigaw nito na nakarating na sila sa Five Element City. Ligtas na nakarating ang sinasakyan nilang cloud boat kahit wasak ang ibang party nito. Ilang sandali lang ay nakababa na sila sa Five Element City kaya masayang-masaya si Liu Wei dahil nakaalis na sila sa cloud boat. Nagtanong ang ating bida kay Liu Wei na kung ito na ang Five Element City kung saan sila kukuha ng Holy Land Examination. Masayang nagpaliwanag si Liu Wei habang nakakapit sa kanyang bukol sa ulo na narinig niya na si King Wei ay gumastos ng malaking pera para mabuo ang city para pakiusapan ang Holy Land of Five Element. Napaisip pa ang mataba na paano niya mailalarawan ang nakapasok gandang lugar na ito. Sa pasukan ay nakikipagsiksikan ng dalawa sa maraming tao kaya napasabi na lang ang ating bida ng napakaraming tao. Paliwanag ni Liu Wei na ito ay ang Holy Land Entrance Exam. Libo-libong tao ang nagpupunta rito para magtipon-tipon. Inutusan ng mataba na tumingin ulit sa taas ang ating bida sabay bumungad sa kanila ang mga cultivator na lumilipad sakay ng mga bagay. Sinabi ni Liu Wei na iyon ang secret realm of practitioners at unang bises pa lang niya makakita ng ganon. Naisip ni Bai Yifan na ang secret realm ay iba sa chi at blood realm. Ang spiritual power ay dumadaloy sa katawan kaya nagagawa nilang lumipad sa himpapawid. Kaya napagtanto mo Bai Yifan na ang pagpunta niya sa lugar na ito ay ang tamang desisyon. Ilang sandali lang ay may sumigaw ng katahimikan kasabay ng pagpalabas ng pressure nito. Sa bigat ng pressure ay nahirapang huminga ang mga tao. Maya-maya pa ay lumitaw sa mga ulap ang taong nagbigay ng matinding pressure. Nagpakilala ito na siya si Yan Yunsong ang elder ng Inner Sect of the Five Elements of Holy Land at siya ang nakatukos sa magaganap na examination. Paliwanag niya na ang gustong mag-training sa kanilang Holy Land ay kinakailangang magparehistro sa East Martial Arts Competition Ground para sa entry test. Pagkarinig pa lang ng mga tao ay nagunahan na sila sa East Martial Arts Competition Ground para magparehistro. Nagpaalam na si Liu Wei sa ating bida dahil magpaparehistro na din siya. Sumagot lang naman ang ating bida na mag-aantay siya.
Tumawa ang mataba at sinabing hindi na niya kayang protektahan ang ating bida habang papaalis ay nagsabi pa ito na kapag natatakot ay maghanap lang ang ating bida ng ligtas na lugar para magtago sa magkapatid na prince at princess. Pahabol pa na mag-iingat ang ating bida. Inilabas ni Bai Yifan ang kanyang Heavenly Ascension Order habang iniisip na maaring magkita silang muli ni Liu Wei. Sa lugar ng Eastern Competition Ground ay pinapila ng registrar ang mga nais magparehistro. May lumabas na 2 lalaking malungkot dahil hindi pumasa sa entrance examination. Ang ating bida naman ay matyagang pumipila para magpa-register. Maya-maya pa ay natanong ni Wang Meng at Wang Teng ang ating bida sa unahan. Napangitngit sa galit ang prince dahil hindi niya alam na kukuha rin ng entry exam ang ating bida. Humiling si Wang Meng sa kanyang kuya na patayin nito ang ating bida para sa kanya. Ngumiti ang prince dahil mukhang may masamang plano kay Bai Yifan. Salaysay ng prince na kapag naging disciple na siya ng 5 Elements Holy Land ay pagbabayaran niya ang ating bida sa ginawa nitong pamamahiya sa kanila sa Cloudboat noong nakaraan. Sa nakaraan ay pumila si Bai Yifan sa pilahan ng mga kukuha ng entrance examination. Sinabi ng ating bida na ang cultivation level niya ay Blood Transfusion Realm sabay inilabas ang Heavenly Ascension Order. Matapos marinig ng prince ang sinabi ng ating bida ay napangiti ito dahil nasa Blood Transfusion Realm lamang ito. Naisip pa nito na hindi makakapasa ang ating bida sa competition at kahit pamaswerte ito ay hindi ito mananalo laban sa ibang kalahok. Matapos titigan ng lalaki ang Heavenly Ascension Order ay agad niya itong nakilala. Kaya masaya nitong pinapasok ang ating bida at pinaghinti sandali. Nagpasalamat naman ang ating bida sa lalaki. Laking gulat ng 2 magkapatid sa kanilang nakita dahil nakapasok agad si Bai Yifan nang hindi na kinakailangang pangdumaan sa pagsusulit. Napaisip ng malalim ang prince kung ano ang totoong pagkakakilanlan ng ating bida. Sa taas ng turi nagtanong ang isang lalaki sa kausap nito na kung sina ang may hawak ng Heavenly Ascension Order. Sumagot ang lalaki na Bai Yifan ang pangalan. Salaysay ng lalaki na si Bai Yifan ay sumubok na sa Spirit Measuring Tablet at ang ranggo nito ay lowest yellow rank lamang. Ayon pa sa opinyon ng lalaki ay mayaman ang ating bida na nagtataglay ng madaming pera kaya nakuha nito ang Heavenly Ascension Order. Paliwanag ng elder na ang pinakamababang antas para maging outer disciple ng 5 Element Holy Land ay at least Mero Cleansing Realm, at ang ating bida ay nagtataglay lang ng Blood Transfusion Realm at may ranggong yellow level lamang. Dagdag pa ng elder na maaari lamang itong maging assistant disciple ng kanyang Holy Land. Pero ayon sa kautusan ng Heavenly Ascension Order ay papayagan niyang maging outer disciple ang ating bida. Nabilis sinang-ayunan ng lalaking nangangasiwa sa rehistruhan ng entrance exam. Makalipas ang ilang sandali makikita ang isang napakalaking ibon na lumilipad na may sakay na mga tao. Isa pala sa sakay ng ibon ang ating bida na payapang nakahiga na dinadama ang simoy ng hangin habang iniisip na sa cultivation na Blood Transfusion Realm ay maaari ka nang maging general o commander sa ibang bansa pero sa Holy Land of 5 Elements ay maituturing ka lamang na isang disciple. Naisip pa ng ating bida na nagmula siya sa Earth at yellow rank lamang at ang lakas ng kanyang katawan ay umaangat kada realm. Nakalimutan ng ating bida na ang pagsusulit ay napaka-misteryo. Pumikit si Bai Yifan habang iniisip na ang ultimate resources ng Earth at ang kakayahan niyang madaling matutunan ang mga martial arts technique at kapag nagsanay siya ng husto sa hinaharap ay magagawa niyang mala-breakthrough. Patuloy na naglakbay ang ibon sa himpapawid patungo sa isang lugar. Makalipas ang mahabang paglalakbay ay nakarating na sila sa 5 Element Holy Land. Napatanong sa isip ang ating bida kung ang 5 Elements Holy Land ay ginawa sa mga ulap. Pinaliwanag ng elder sa lahat na ang 5 Elements Heavenly Place ay ang center core ng Holy Land at walang sino man ang makakapasok maliban kung elder o disciple. Pahayag ng elder na sa lugar na ito sila magsisinay sa hinaharap. Pinahanay ng elder ang ating kasama ng ibang napili. Paliwanag ng elder na silang lahat na napili ay kasalukuyan ng outer disciple ng 5 Elements Holy Land. Dagdag pa ng elder na lahat ng kanilang sasabihin at gagawin ay dapat nauugnay sa patakaran ng sect. Pinakuha ng elder sa mga disciple ang kanilang mga identity tag at mapa ng kanilang tirahan at ang mga ito na ang baalang humanap ng mga iyon. At ang mga ito ang sect manual ng mga silid.
Matapos makuha ang kani-kanilang tag ay nagsipag-poem na sila sa kanilang elder. Sa isang lugar na pahingahan ng mga outer disciples sa isang silid nagtungo ang ating bida. Habang nasa loob ng kanyang silid ay naupo siya sa kanyang bangko at may nakitang isang lebro. Naisip ni Bai Yifan na talagang napakayaman ng Holy Land dahil ipinamimigay lang nito ang mga million gold ng direkta sa isang outer disciple. Hinawakan ng ating bida ang isang libro na may pamagat na Wanggu Continent. Napaisip si Bai Yifan tungkol sa Wanggu Continent kaya binuksan niya ito at binasa. Ayon sa libro na ang Ancient Continent ay nahahati sa East River, South Wasteland, West Sea, North Plains, Free Tribe of Humans, Monsters at mga demons na namumuhay ng mapayapa. Sabay na alala ng ating bida na alam na niya ang mga ito noon pa. Sa ibang pahina nabasa ng ating bida ang tungkol sa 10 Holy Places of Human Race. Ito ay ang the Holy Land of the Incar, the Holy Land of Holy Emperor, Holy Land of Five Elements, the Western Paradise, the Holy Land of Immortals, the Zontian Holy Land, Holy Land of Heavenly Book, Holy Land of Treasures, Purple Phoenix Holy Land at ang panghuli ang Misty Holy Land. Bukod sa mga ito ang Holy Land of Incarnation ay ang pinakamisteryoso dahil mayroon itong hindi lalampas sa 5 disciples sa sect at ang bawat isa ay unparalleled genius na may mahuhusay na talento. Salang ng Holy Emperor ay ang pinakamalakas at pinakamapangwasak sa lahat ng sekta ng Central Continent. Salang of Immortals naman at Zontian Holy Land ay nakafocus sa body refining at swordsmanship. Sa Western Paradise naman ay tanging mga babae lamang ang tinatanggap para maging disciples. Ang Five Elements Holy Land ay nahahati sa 5 mga elemento: metal, wood, water, fire at earth. Ang 5 lands na ito ay ang bagong promote na Holy Land. At ang mga kwalifikasyon dito ay ang pinakabata sa 10 Holy Land. Matapos mabasa ni Bai Yifan ang tungkol sa 10 Holy Land ay napagtanto niya na ang pinakamalakas ay ang Land of Holy Emperor. Sabay na pabuntong hininga na lang ang ating bida at nasabing kung noon pa lang niya nalaman ang tungkol dito di sana ay doon siya nagtungo. Ayon pa sa ating bida na marahil marami siyang pera at maaari siyang umupa ng mga bodyguard. Pero mag-aaksaya lang siya ng pera at paghihinalaan ng ibang tao at kukunin ang kanyang pera para mas lumakas. Naalala ni Bai Yifan na ang Bone Forging, the Body Strengthening at Blood Transfusion Realm ay lahat tungkol sa pagpapalusog. Pero ang Marrow Cleansing Realm at tungkol sa pag-aalis ng mga dumi mula sa katawan at pagpino ng kadalisayan ng chi at blood. Ayon sa ating bida na kung gusto niyang mas lumakas pa ay kailangan niyang humanap ng paraan para malinis ang marrow at maalis ang dumi sa kanyang katawan. Sabay napaisip kung meron sa Earth na makakatulong sa problema niya. Makalipas ang ilang buwan sa kanyang silid ay matyagang nagko-cultivate ang ating bida habang iniisip na sa nakalipas na 1 buwan ay nagpabalik-balik siya sa Earth at sa mundong ito. Matapos niyang mangalap ng impormasyon ay nalaman niya na sa pamamagitan ng herbal baths ay mababago nito ang kanyang physique kaysa ikonsumo ang mga ito ng direkta. Ang mga herbs na kanyang nahanap ay tinatawag na Angelica sinensis, lotus seed, asparagus at barley. Ang lahat ng mga ito ay ibinagi ng Chinese Medicine Center para malinis ang puso at maalis ang dumi sa katawan. Napansin ng ating bida na mas gamaan ang kanyang katawan at mas lumakas pa ang kanyang katawan ng ilang beses at kahit ang kanyang utak ay nalinis din. Sa pamamagitan ng paghinga ng maluwag habang nagko-cultivate ay may lumalabas na pulang ore sa kanyang katawan. Maya-maya lang ay nagliwanag ang kanyang katawan at nabalot ng mga usok. Pagtayo ni Bai Yifan ay tuluyan na siyang nakapag-breakthrough sa Marrow Cleansing Realm. Natuwa si Bai Yifan sa kanyang bagong lakas kaya sinubukan niya ang epikto ng kanyang atake. Umatake ang ating bida sa labas gamit ang isang suntok at namangha siya dahil nagkaputol-putol ang mga punong kahoy na tinamaan ng kanyang atake. Napagtanto ni Bai Yifan na ang lakas ng kanyang suntok ay nasa 20,000 hanggang 30,000 kilograms, double ang lakas sa ordinaryong Marrow Cleansing Realm. Hinamkam ni Bai Yifan ang kanyang kamao at sinabing ang landas ng kanyang cultivation sa Five Elements Holy Land ay magsisimula na. Sa isang banda sa labas ng main hall ng kanilang sect ay matyagang pumila ang mga outer disciple kasama ang ating bida. Para tumanggap ng kanilang salary task. Ibinigay ng elder ang sahod ng isang disciple para sa buwang iyon at laking pasasalamat naman ng disciple sa elder.
Sa tuwing araw ng katapusan ng pagsisinay sa Five-Element Holy Land ay ang mga disciple ay nakakatanggap ng malaki at maliit na kabayaran para sa task na nagmula sa sect. Ang laki ng reward ay nakabase sa contribution points. Natapos ng lalaki ang kanyang task kaya binigyan siya ng elder ng contribution points na 100. Naisip ng ating bida na ang contribution points ay lumalabas sa kanilang identity card. At kapag ang isang disciple ay nagsimula na ang bibigyan ito ng 50 puntos bilang regalo. Ang pinakapunto ng pag-iipon ng contribution points ay para ipalit ng martial arts skills mula sa Martial Arts Pavilion ng Five Elements Holy Land. Ayon sa sabi-sabi na napakaraming di mabilang na martial arts skills sa Martial Arts Pavilion at kapag nakakuha ka ng maski isa dito ay siguradong lalakas. Naalala ni Bai Yifan na may nabanggit sa Lebro ng Wangu Continent na may 3 paraan para makakuha ng Lebro. Ang una ay ang low-level quests ay para sa mga disciple na nasa Mero Cleansing Realm na may reward na 100 hanggang 300 contribution points. Ang intermediate level quests ay para sa mga disciple na nasa Enlightenment Realm na may reward na 300 hanggang 1,000 contribution points. At ang high-level quests ay para sa mga disciple na nasa Profound Realm na may reward na 1,000 hanggang 5,000 contribution points. Ang pangalawang paraan ay magdala ng mga heavenly treasure. At ang pangatlong paraan ay manghuli ng mga criminals na most wanted sa Holy Land. Ang pangatlong paraan ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan para makakuha ng pinakamalaking contribution points. Pero ang mga taong nasa listahan ng mga pinaka-most wanted criminals ay lahat masasama at mga hayok sa dugo. Taon-taon ay may mga disciple na nagmula sa Holy Land na inaakala na malalakas na sila at sapat para hulihin ang mga most wanted criminals pero nabibigo ang mga ito. Naisip ni Bai Yifan na ang ibinibigay na contribution points ng sect ay maliit at ang panghuli naman sa mga criminals para makakuha ng malaking puntos ay masyadong mahirap. Dagdag pa ng ating bida na ang pagdadala ng mga heavenly treasure ang naaangkop sa kanya. Pero napagtanto niya na ang Five Elements Holy Land ay hindi katulad ng Liuyun City dahil sa lugar na ito ay maraming isda at dragon. At sa sandaling magdala siya ng mga heavenly treasure para makakuha ng skills book ay maghihinala ang mga ito. May naisip na solusyon ang ating bida na kukuha siya ng quest mula sa sect tapos maglalabas ng mga heavenly treasure tapos palalabasin niya na nakuha niya lang ang mga iyon. Kaya lumapit si Bai Yifan sa elder at humiling ng isang low-level quest. Sa daanan ng sect matapos kumuha ng sahod ang mga outer disciple ay may mga lalaking may espada ang nagpatihil sa mga outer disciple na dumadaan para kunin ang mga spirit stone ng mga ito. Nagsalita ang isang outer disciple sa lalaki humarang na iyon lang ang tanging spirit stone nila. Ang pasimuno pala ay ang prince. Nagsalita ang hanggal na prince habang pinupuri si Gao dahil napakatalino nito dahil ayon sa prince na kapag tumayo sila sa daanan sa araw ng sahod ng mga outer disciple ay makakakuha sila ng libreng spirit stone. Nagsalita ang outer disciple na si Gao Yang sa prince na ayon dito na ibinibigay ng mga ito sa kanya ang mga spirit stone ng kusa. Tinakot ng ni Gao Yang ang isang outer disciple at tinanong kung tama ang mga sinasabi niya. Sinabi ng lalaki na nakuha nito ang lahat kaya hayaan na sila nitong makaalis. Tinuhad ni Gao Yang ang outer disciple sa dibdib kaya napasukan ng dugo ang outer disciple habang sinasabi ni Gao Yang na siya ang magdidesisyon kung tapos na o hindi pa. Agad ay nalalayan ng mga outer disciple ang kanilang kasama at kinamusta kung ayos lang ito. Sumangayon naman ang lalaking sinaktan. Maya-maya pa sa di kalayuan ay may napansin ang hanggal na prince. Nakita niya ang ating bida na naglalakad mag-isa patungo sa kanilang direksyon.